At bago tayo magpatuloy sa pagkolekta nitong mga donasyon nyo, gusto ko munang pasalamatan sa ngalan ng Charity Trust ang napakahalagang ambag ng bisita nating si Rosalinda. At dahil sa nabigay niyang tulong, makakasiguro kami na matutupad namin ang lahat ng plano para sa taong to. Hinihiling ko na magpalakpakan tayo para sa babaeng to. Napakaganda, napakabata, at napakabuti ng kanyang puso. Ay, pasensya na. Nakalimutan kong i-donate itong singsing na ito. Engagement ring to na binigay sa akin ng lalaking pinakasalan ko. Ang sabi niya sa akin, simbolo raw ito ng pagmamahal niya. Pero dahil hiwalay na kaming dalawa, malinaw sa akin na hindi totoong minahal niya ako. Gusto ko tong i-donate ngayong hiwalay na talaga kami. Oo nga. Sabing tinanggap na nga niya yung kondisyon ko. Oo nga, nangako siya. Ay, sinabi ko na sa'yo huwag kang mag-alala. Oo, ayos na nga. Ha? Oo, sige. Oo na. Ganun na nga yun. Hindi ko alam, tita. Minsan iniisip ko na gusto kong patawarin si Anibal at magkunwaring wala nangyari. Pagkatapos nang bigla ko namang maaalala yung panloloko niya. Sobrang nalulungkot ako sa nangyayari. Pag-isipan mong mabuti. Nakataya dyan yung kaligayahan mo. Yang asawa mo, nagsisisi na siya sa ginawa niya sa'yo. At humingi na rin siya ng tawad. Nasa iyo na ngayon ang desisyon. Ay nako, yan yung nagpapahirap sa akin. Ang mahirap kasi natatakot na ako magkamali pa ng desisyon. Pero ngayon sobra pa rin ako nasasaktan at sobra ako nadidismaya. Pakinggan mo ang puso mo bago mo tuluyang iwan si Anibal. Huwag mo siyang alisin sa buhay mo kung hindi ka naman sigurado na hindi mo siya kakailanganin para maging masaya ka ulit. O siya, mukhang naman sinabi niya na sa'yo ang buong kwento. Ganun talaga, kaibigan ko siya eh. Pero nagpapasalamat ako na sinabi niya kung bakit siya tumigil sa pagtatrabaho sa'yo. Siyempre ngayon, malinaw na sa akin kung anong klaseng tao ka. Sa palagay mo, ano bang klaseng tao ko? Gwapo ka nga pero makasarili. At ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo ayoko ng ganyang lalaki. Ni kaibigan, ni katrabaho o ano pa man yan. Para malinaw sa'yo. Umayos ka, binabalaan kita. Lucy, tao lang naman tayo kaya lahat tayo hindi talaga maiiwasang magkamali sa buhay. Yang si Anibal, kung nagsisisi naman talaga siya, sa tingin ko dapat bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Ay, tita. Gusto kong maintindihan mo na para sa akin, yung pagmamahalan namin ang pinakamahalagang bagay na meron ako. Para tong mamahalin at babasaging kristal. Tapos ngayon, pakiramdam ko na basig to sa libu-libong piraso at hindi ko alam kung kaya ko pa tong buuin ulit. Siguro kung matututunan mong magpatawad, mabubuo yan ulit. At saka isa pa, mas mag-iingat ka na para hindi na mangyari yun. Pero para doon, magpapakumbaba ka talaga at kalimutan ng kayabangan at ang pride mo. Tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mo siya sa buhay mo. Na kayong dalawa ang bumubuo sa isa't isa. At hindi nyo kakayanin na magkalayo. Alam ko na, naguguluhan ka kung ba't interesado ako sa'yo. Pero sinisiguro ko sa'yo na wala pa akong nakikilalang katulad mo. Ikaw lang yung nakatulong sa akin na kalimutan yung nakaraan ko. Teka, kinakausap mo ba ako bilang artistic representative o bilang lalaki? Interesado ako sa'yo, Luz Maria. Sobrang gustong-gusto kita. Gusto rin naman kita, Alex, pero hindi ko maitatanggi na nagulat ako na minamaliit mo mga babae. Kung mangangako ako sa'yo na susubukan kong baguhin yung sarili ko, meron ba akong pagkakataon? Alam kong kaibigan kayo ni Berta. Mahalaga na malaman nyo na nagkausap kami bago siya namatay. Eh bakit parang ang dami mong itinatago? Kung ipapangako nyo hindi nyo babanggitin ang pangalan ko sa pulis, babanggitin ko sa inyo lahat. Bukod pa kay Senyora Valeria Altamirano, sino ba ang kasabot niya? Ang anak mong si Beto. Masaya kung hindi ka mahilig sa mga material na bagay. Hindi talaga ako interesado sa pera ng iba. Para sa akin, napakahalaga mong tao.
Dahil mabuti ang pakay mo, bakit hindi mo nalang tanggapin na may kanya-kanya na tayong buhay? At sa buhay mo, kasama mo si Agustin Morales, hindi ba? Si Agustin naman kasi, iniintindi niya yung kaligayahan ko. Iniisip ko si Fernando Jose. Mukhang binagkaita na ata siya ng Diyos ng kaligayahan. Siguro dahil sa anak na dinadala ni Fedra kaya hindi niya maiwan yung babaeng yon. Si Fedra, may taning na ang buhay niya. Rosalinda